الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Alhamdulillah, unang-una ho mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa mga pagkakataon po na kanyang ipinagkakalupo sa atin. Lalong-lalo na po ngayon, tayo po ay nandito po sa ating kung saan na pagtitipon na para lamang kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya iniling po natin sa dakilang lumikha na maging dalisay ang ating pong layunin, ikhlas na para lamang sa Kanya. Nang sa ganun ay makamit po natin ang kapatawaran ng Allahu subhanahu wa ta'ala dahil ipinapangako ng Allah ang sinumang sumasama o umaatin sa pagpupulong na para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y tiyak na magkakaroon sila ng kapatawaran o patatawarin sila ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kabaliktaran po kung tayo ay umaatin sa mga pagpupulong na hindi po nababanggit ang Allah, ang kadakilan ng Allah. Ibig sabihin, ito yung pagpupulong na hindi para kay Allah, ito'y tiyak na pananagutan po natin sa kabilang buhay at ito'y tiyak nating pagsisihan sa kabilang buhay. Kaya iniling natin din sa Allah subhanahu wa ta'ala na doon po tayo manatili lagi nakakaatin sa mga pagpupulong na nababanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, siguro naman lahat po natin alam kung ano po ba ang paksa po natin sa araw na ito. Maaari na lagi pong nagiging paksa ang ating paksa o nauulit. Wala namang pong masama kung ito ay binabalikan po natin dahil siyempre ang Islam, kailanman hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na parabang nagsasawa. Opo. Ang hadith ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahulugan po na ang tunay na mananampalataya ay hindi po siya ang ginamit na Arabic ay yung hindi nabubusog. Lam yashba. Ang mananampalataya hindi nabubusog. Ang ibig sabihin, hindi po siya nagsasawa sa pakikinig sa mga payo tungkol sa Islam. Hindi magsasawa sa pinag-usapan ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Hindi nagsasawa ng pinag-usapan ay ang mga salita ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, yung ating paksa ay ang ilan sa mga tanda na ang tagapaglikha ay nalulugod po sa atin. Subhanallah. Huwag po nating kaligtaan na isa pinakadahilan kung bakit po tayo nandito sa ibabaw ng lupa ay para lamang makamit po natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako, kayo, lahat ng mga Muslim at mananampalataya, nararapat na ang kanilang magiging layunin o magiging kanilang kumbaga pinagsusumikapan ay paano nila makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Bakit? Dahil sa oras na tayo ay mamatay na hindi natin makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano po tayo kayaman, kahit pa tayo isang presidente sa isang country, tayo pa ay isang bilyonaryo, lahat ng mga kurso ay nasa atin o napagtapos po natin.
lahat. Pero kapag ang isang tao ay namatay na hindi niya makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag na ridallah, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit lahat ang mayroon sa kanya, hindi po niya mapapakinabangan ang mga yan. Mula pa sa libingan hanggang sa kabilang buhay ay malalasapan po niya ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pagkamatay na hindi niya nakamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba napakalinaw sa isang talata ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating natin sa kabilang buhay, doon sa kabilang buhay, hindi po mapapakinabangan kung gaano tayo karami ang kayamanan o gaano karami ang ating pamilya. Mahal, pamilya, kayamanan, banin, banun, ito yung mga anak po natin. Sa madaling sabi, walang mapapakinabangan natin sa mga nabanggit po natin na makambunong bagay kung tayo po ay namatay na hindi po nakamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, baliktarin po natin, kapag tayo namatay at nabawian ng buhay, na nakamit po natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula pa sa libingan hanggang sa kabilang buhay, ay malalasapan din natin ang kasiyahan at kaligayahan na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang namatay na nakamit niya ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, minsan may mga tao na nagsusumikap, gumagawa ng paraan para lamang makamit niya ang kaluguran ng isang tao. Para makamit niya ang kaluguran ng ibang tao. Halimbawa, ang lalaki mayroon din ginagawa, nagsusumikap para makamit niya yung kaluguran ng kanyang babaeng minamahal niya o babaeng gusto niyang asaway. Iba po. May mga ganun. Nagsusumikap para lamang makamit ang kaluguran ng kanyang kapwang tao. Sa trabaho, ganun din, may mga nagsusumikap sa trabaho, nag-iingat po sila sa trabaho nila, opo, para lang makamit ang kaluguran ng kanilang moder o manager o sinong pinuno nila. Ganun din sa mga iba't ibang kumbaga anyo na pamumuhay. May mga tao na talagang gagawa at gagawa ng paraan para lamang makamit ang kaluguran ng kapwa niyang tao. Lalong-lalo na ngayon, tayo mismo ang nakakakita sa social media kahit na hindi tayo sa Pilipinas dahil panahon na kung saan eleksyon, di ba? Malapit na magbubutuhan po, di ba? Nakikita nyo ang mga uh, kandidato po. Lahat gagawin nila para lamang makamit nila yung kumbaga kaluguran ng tao nang sa ganun para mabutuhan po sila. Kaya may mga iba dyan, kahit na haram, kahit na bawal, na magbigay ng pera, magsuborno, ginagawa pa rin nila para lamang malugod ang kanilang tauhan at sila mabutuhan. Kahit na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga isinumpa yung mga nagsusuborno, nagbibigay at yung mga tumatanggap. Di ba? Pero ginagawa pa rin nila kasi isang layunin nila para makuha nila yung kaluguran ng tao para naman sila'y mabutuhan sa pagdating na halalan. Mga malaming kapatid sa pananampalataya sila. Kung ang tao ay yan ang kanyang paraan, yan ang kanyang pagsusumika para makamit ang kaluguran ng kanyang kapwang tao, bakit hindi po natin magawa-gawa na magsusumikap din tayo, gagawa tayo ng paraan na kung saan
para rin makamit natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba po? Kaya kung may mahigit, dapat ihigitan pa natin ang pagsusumikap para lamang makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Habang may buhay po tayo. Habang may buhay. Kasi ang pagkakaiba po na gumagawa tayo ng paraan para makamit natin ang kaluguran ng kapwa nating tao at kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaibahan po, ang kaluguran ng kapwa nating tao, hanggang dyan lamang po yan. Hanggang dyan lamang. Pero pagkatapos wala na. Hindi katulad ng kapag tayo ay nakamit natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa libingan hanggang sa kabilang buhay, ay makakamit natin yung bunga ng kaluguran ng Allah na ating nakamit. Kaya kung mayroon tayong dapat pagsumikapan na para makamit, ay hindi yung kaluguran ng kapwa nating tao. Nandiyan na tayo, pwede rin gawin niya. Pero wag natin kaligtaan, ang pinakalalim pa rin natin ay ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang tanong, sa aking sarili at sa inyo rin, sa ating bang kasalukuyan, tiyak ba tayo na nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? At kapag tayo namatay, ay sigurado na nakamit natin ang kaluguran ng Allah? Pwede yan itinatanong sa ating sarili, tulad ng mga sahaba. Tinatanong nila, kinakausap nila kailang sarili. Kaya ganun din tayo. Ito yung tinatawag na tanungin mong sarili mo. Ikaw ba ngayon, kung ikaw ay bawian ng buhay, sigurado ka ba na makakamit mong kapatawaran, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi napakalinaw na kapag tayo namatay, hindi natin makamit ang kaluguran ng Allah, tiyak na tayo paparusahan. Opo. So mga kapatid namin sa pananampalataya, para matiyak po natin ang ating sarili, doon sa tanong na tayo ba ay kabilang sa nalulugod ang Allah? So mayroon pong mga sinabi ng mga scholar po natin, mga opinion. Mayroon din sa Quran, na mayroon din sa hadith ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mga tanda na ang isang tao, kapag mayroon sa kanya itong mga tanda, ibig sabihin tiyak na makakamit niya yung kaluguran ng Allah. Kung siya'y bawian ng buhay, makakamit niya ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Kaya isa sa binanggit ng mga scholar, kasi maraming mga opinion na binanggit nila na meron silang mga basyan. Opo. Isa sa sinabi ng mga scholar na tayo ay magkakamit ng kaluguran ng Allah o nalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang fi'lul khairat. Kung tayo po ay laging pinapahintulutan ng Allah na lagi pong nagagawa po natin ay khairat. Pag sinabi khairat, ito yung mga mabubuti na ginagawa po natin, espesyal sa mga voluntaryong gawain. Opo. Kasi di ba nipaliwanag natin sa mga nakaraan, pagdating sa mga obligado, ito'y tungkulin natin kapag hindi natin ginawa, magkakasala po tayo. Bilang mga Muslim, lahat tayo po ay tungkulin natin yan. Pero sa mga khairat, yung mga voluntaryong gawain, ito po ay hindi obligado sa atin kung voluntaryo, wala tayong kasalanan kung iwanan po natin, pero mayroon pa rin tayong gantimpala kapag tayo ay ginawa po. So isa rin yan. Kung ikaw ay laging napapahintulutan ng Allah na nagagawa mo yung mga khairat, pagbibigay ng kawanggawa, pag-ayuno ng voluntaryo, pagsasagawa ng umrah, pag-aatin sa pag-aaral, pagbabasa ng Quran, pag-aaral sa mga sabihin natin mga masala sa mga hukom, no? Kapag tayo ay nabibilang sa taong laging gumagawa ng khairat, na samantala ito yung ipinapayo ng Allah na fastabiqul khairat, mag-unahan po kayo sa mga mabubuting gawa. Isa rin po yung sa tanda na tayo ay magkakamit ng ridallah, yung kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikabuhan po yun.
At pangalawang sabi nga nila, yung ijtinabal muharramat, yung bang lagi natin iniiwasan, iiwanan, tinatalikdan ang mga muharramat, ibig sabihin yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga muharramat, kung alimbawa tayo po ay laging nakakaiwas, lagi na iniiwanan, lagi na tinatalikdan ang mga muharramat, mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin siya ay inshallah magkakamit ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung halimbawa, laging gumagawa ng mga muharramat, hindi niya iningatan ang kanyang mata sa pagtingin sa mga bawal, hindi niya iningatan ang kanyang tainga sa pagpandinig sa mga pinagbabawal tulad ng mga music, hindi niya iniingatan ang kanyang pag-iisip, pagmumuni-muni, no, sa mga haram. So, ibig sabihin, paano natin makakamit ang kapatawaran, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ganun, di ba po? Kaya kailangan maramdaman po natin sa ating sarili na ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y ating iniiwanan at tinatiligdan. Dahil kapag ito'y ginawa po natin, lumalabas doon na magkakamit po tayo ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit sa lahat ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay lalong dumadami ang kanyang mga gawain ng mga mabubuti, lalong lumalakas ang kanyang takwa, so ibig sabihin, siya ay isang tao na magkakamit ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y sinabi ng Allah, "Walladina ihtadu zadahum huda wa atahum taqwahum." Na kung saan silang mga taong pinagkalooban ng Allah ng huda, ginabayan po sila sa pananampalatayang Islam. At kumbaga, zadahum at dinadagdagan pa, inigitan pa ang kanilang huda. Pag sinabi inigitan, yung lalong dumadami ang kanyang mga ginagawa na mabuti. Kasi ngayon may gabay na ako, alhamdulillah. At may gabay ka rin. Tapos, lalong nadagdagan ng gabay mo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga mabubuti. Allahu Akbar. At tayo ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng takwa. Ibig sabihin yung natatakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinutukoy na kung saan sa aya na ito, sa talata na ito, na kung saan ibig sabihin may gabay, may kaluguran ng tao. Ibig sabihin makakamit ng kaluguran ng Allah. Sa isang talatang sabi nila, "Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Silang mga jahadu, nagsusumikap, fina sa aming mga landas, lumalabas, ay maraming ginagawang mga mabubuti. Hindi lang obligado kundi pinaparami niya ang mga mabubuting gawa, katulad mga nabanggit natin. Na kung saan ito'y ginagawa niya, na kung saan ito'y mga landas namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Lanahdiyannahum subulana." At tiyak na aming gagabayan po sila o pagkakaluban po namin sila ng gabay sa aming mga landas. Sabil, isang landas po yan. Pag sinabi subul, ibig sabihin maraming landas. Lumalabas doon, hindi isa lang gawain na mabuti na ituturo ng Allah, ipagkakaloob ng Allah sa atin, kundi lahat ng mga landas. Subulan na, landas para sa pagbabasa ng Quran, landas para sa pagsasala ng mga sunnah, landas para sa bibigyan ng kawanggawan ng sadaka, landas para pagsasagawa ng umrah, landas para magtulong sa mga taong nangangailangan, landas, ibig sabihin lahat ng mga landas na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, para malugod ang Allah subhanahu wa ta'ala, landas na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay nagagawa natin, ibig sabihin may kaluguran po nating makakamit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ako, kayo, mararamdaman natin yan po. Kung lagi po tayo gumagawa ng mga iba't ibang klase ng mga ano po, ibig sabihin, nadadagdagan ang ating mga gabay at patnubay para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Di ba minsan yan, parang ayaw gumawa ng maraming mabuti. Hindi mo parang gusto na magdasal ng mga sunna, parang wala kang interesado mag-ayuno ng mga sunna, di ba? Hanggang sa natapos ng Shawwal, hindi ka nakapag-ayuno ng 6 na araw. So parang lumalabas dun, tinatamad po tayo sa mga landas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung yan pong mananatili na parang tinatamad po tayo, okay, nandiyan na nakakapagsala tayo ng mga obligado, 5 beses, pero yung mga sunna ay parang napapabayan po natin, lumalabas dun ay hindi po tayo kabilang sa tinatawag na zadahum huda. Kumbaga, dinagdagan ng Allah sila ng patnubay at gabay. Kasi kapag dinagdagan, ibig sabihin, lalong dumadami ang ating mga mabubuting gawa. Subhanallah. So mga kapatid namin sa pananampalataya, isa rin po yan sa kung saan paliwanag patungkol po sa tinatawag na tanda na magkakamit tayo ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga scholar, sabi nga nila, kabaliktaran na hindi nakakamit ang kaluguran ng Allah, sabi nga nila, yung hindi ka gumagawa ng mga khairat, di ba? Mga mabuti. At hindi ka rin nag-iwan, hindi mo iniiwasan yung mga haram. So lumalabas dun, wala kang pag-asa na makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyad billah. Tayo po ay nagpapagupkupo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga kasamaan ng mga si Satanas at mga kung saan kahit na katulad ng tao na minsan inaano po tayo, doon tayo iniila sa hindi maganda, parang ganun. Hindi sa mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalataya, kabilang din sa tanda na makakamit natin ang kapatawaran ng Allah, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang tinatawag na ah, binubuksan ng Allah ang ating sadr, yung ating dibdib, ibig sabihin yung ating puso, na kung saan yung patnubay, gabay, yung pananampalataya na tama ay napapasa atin. Opo. Isa rin po yun sa tanda. Subhanallah. Kabaliktaran din na tanda na hindi mo makakamit yung kaluguran ng Allah ay yung sa matuwid na landas, tamang landas, ay napakahirap sa iyo. Kumbaga, yung alam mo, kasi may nagpapaliwanag sa iyo na ito yung tama, ito yung tamang pananampalatayang Islam, ito yung dapat takin, at ito yung dapat landasin, ito yung dapat sundin. Pero napakahirap, napakahirap. So lumalabas dun, ito ay hindi ka magkakamit ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa madaling sabi, kapag naging maluwag sa atin, nakabukas po sa atin yung paggawa ng mga kabutihan, lumalabas doon na magkakamit tayo ng kaluguran ng Allah. Pero sa mga taong hindi magkakamit ng kaluguran ng Allah, napakahirap sa kanila gawin yun. Napakahirap sa kanilang gawin yun. Yung bang tinatawag na kahit na may mga katibayan at patunay na ito yung tama, pero hindi po rin tatanggapin. Hindi ko yung gagawin. Kaya sa banal na Quran, isa rin po yun sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katibayan, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Opo, yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Subhanallah. Ito yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kapag ang isang tao ay pagkakaloban ng Allah ng mabuti, ibig sabihin makakamit niya yung kaluhuran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagabayan po siya ni Allah. Bubuksan po niya lang kanyang puso sa tinatawag na Islam. Kumbaga, madali sa kanya lahat. Halimbawa, muna hindi tayo Muslim.
Dahil magkakamit tayo ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, may nagpaliwanag sa atin ng Islam, kung anong Islam, anong mayroon sa Islam, yasrak sadrahu Islam, hanggang sa nabuksan po ang ating mga puso, dibdib, sa tinatawag na Islam, hanggang sa naging malinaw sa atin, kaya hindi natin namalayan, tinanggap natin ang pananampalatayang Islam. Kasi yasrak sadrahu, dahil binuksan ni Allah ang ating puso sa tinatawag na Islam. Tingnan niyo po, experience po natin. May minsan ilang minuto lang kinausap mo siya. Isang bisis lamang, 30 minutes, or mahigit pa doon. So dahil may patnubay gabay mula sa Allah at may tanda na magkakamit siya ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging madali sa kanya na malinaw sa kanyang Islam hanggang tinanggap niyang Islam. Nakita niyo po yun. Maraming mga ganun. At mayroon naman tayong nakikita na matagal na kinakausap. Pinapaliwanagan, gawin mo to kasi ito yung tama. Kumbaga sa hindi Muslim, tanggapin mo to kasi ito ay tamang pananampalataya. Pinapaliwanag mo sa isang oras, dalawang oras, hanggang sa kinaumagaan, sinundan mo naman. Ilang araw naman, isang linggo, dalawang linggo, hanggang matagal na pinapaliwanagan mo sa Islam. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tumatanggap. Bakit? Kasi kabilang po siya tinatawag na dayqa. Sadrahu dayqa, yung bang kanyang puso ay talagang parang napakasikip at napakahirap sa kanya tanggapin, paniwalaan. Kaya wala tayong magagawa. Wala siyang gabay at patnubay at hindi magkakamit ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam, bawal mamilit. Ibig sabihin doon, dahil siya ay walang gabay at gabay, patnubay ni Allah at hindi niya makakamit ang kaluguran. Kaya ganun po siya. Kaya tayong mga nagdadaawa, nagpapaliwanag, lalong-lalo kapag kausap natin mga pamilya po natin, huwag natin silang pilitin. Kasi kapag walang gabay, talagang ganun po yan. Napakahirap sa kanila para bang sila ay umaakyat sa langit. Kaya yan ang ibig sabihin ng sinabi ng Allah, wa may yurid ay ayadillahu yaj'alu sadrahu daykan khaja ka'annama yas'adu fis sama. Kapag ang isang tao ay hindi po nais ni Allah na mabigyan ng gabay at patnubay, kundi ililigaw niya, yaj'alu sadrahu dayka. Gagawin at gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang puso na kung saan yung bang dayka, napakasikip, napakahirap sa kanya yung ipinapaliwanag mo sa kanya. Kahit napakalinaw, mahirap sa kanya. Kaannama yas'adu fis sama. Katulad ng sabi ng Allah, katulad ng isang tao na umaakyat sa langit. Kumbaga, inaakyat niya yung bundok. Yung bang, siyempre, kapag umakyat tayo, di ba, napakahirap. Kaya nahihirapan. So, ito yung sinasabi po natin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, na walang kaluguran na makakamit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakahirap sa kanya. So, sa madaling sabi, ang gabay, patnubay ay magmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sino man ang gagabay ng Allah, madali sa kanya, maluwag sa kanya, at tatanggapin ng Islam. Kung sino mang walang gabay at hindi gagabay ni Allah, napakahirap sa kanya tanggapin sa kanyang puso at hindi niya tatanggapin para siya bang umakyat sa langit. Kaya ang gagawin po natin kapag ganoon ang nakikita po natin, espesyal sa mga pamilya na hindi pa mga Muslim, manalangin na lang tayo, naggabayan sila ni Allah at kapag talagang wala tayong magawa. Kasi si Allah pa rin ang magbibigay ng gabay at patnubay. Innaka man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan, gusto mo magabayan yung tao na yon, pero dahil walang gabay mula sa Allah, kaya hindi ka gabay niya Allah. Ang gabay ay magmula lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith po, sabi ng propeta, pamayuridillahu ay yahdi. Kung sino man ng nais ni Allah sa kanya, yung gabay at patnubay, ibig sabihin, ibibigay na yung gabay. Sa isang paliwanag ng mga skulat, yung palalawakin niya Allah, paluluwagin ni Allah subhanahu wa ta'ala kanyang puso para tanggapin ang tinatawag na at-tauhid o ang tinatawag na iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dahil meron pang natitira na ilang minuto. Ito yung panghuli siguro na ating ipapaliw na patungkol sa tanda na tayo mayroong makakamit na kaluguran ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Opo. So, isa sa sinabi po ng mga scholar ay ang kapag isang tao ay nakamit niya ang mahabbatullah. Ibig sabihin, nakamit po natin ang pagmamahal ni Allah, ang kasunod po doon ay magkakamit tayo ng kaluguran ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So ngayon, paano natin malalaman na tayo ay kabilang sa nagkamit ng pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sa isang hadith, mahaba po yun. Opo. Sa isang hadith, isa sa tanda na minamahal ng Allah ang isang alipin, isang tao, unang-una yung kanyang paningin, ito ay ginagamit niya lamang para sa kaluguran ng Allah. Ginagamit niya ang kanyang pandinig lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagamit po niya ang kanyang pananalita, dila ginagamit niya sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag isang tao ay ito yung ginagawa niya, yung paa po niya, yung kamay po niya, yung tainga po niya, yung mata po niya, ito yung ginagamit niya sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagamitin ito kundi para lamang kay Allah. Hindi pang personal, hindi para sa kanino naman. Lagi nandun yung para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tanda na mamahalin tayo ng Allahu subhanahu wa ta'ala o nakamit natin ng pagmamahal. Kaya ang sabi po natin, kapag nagkaroon tayo ng pagmamahal ng Allah o nakamit natin pagmamahal ni Allah, tiyak ng kasunod, makakamit natin ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nagkaroon tayo ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang alipin niya, anong mangyayari? I-announce ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Anghel Kibril na sasabihin sa buong mundo na ang isang tao ay siya ay mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya dapat mahalin niyo siya. I-announce yan. Biruin mo, isang mayor, gobernador magsasabi dun sa maraming tao, si Fulan ay favorito ko, mahal ko siya, na may dahilan. Kasi siyempre hindi naman mangyayari na mamahalin ka ng tao na walang dahilan. O, sa ngayon, pwede rin sabihin ng gobernador, mayor, mahal niya si tao, favorite niya kasi may mga nagagawa na nakakatulong sa kanyang pagka pinuno. Di ba? Parang ganun, may dahilan. Sa kanyang kabayad, sa kanyang pagliligtas, sa kanyang lahat ng mga kilos. Sipin mo, ang tagapaglikha mismo ng magbibigay ng proklemasyon na tayo ay mahal niya tayo. Subhanallah. Dahil sa ating mga nagawa, dahil sa ating mga ginawa na mga pamamaraan, kaya natin nakamit ang kaluguran at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pong sabi? Sa hadith, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال إذا أحب الله العبد نادي جبريل عليه الصلاة والسلام أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه ويحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال النووي. Ito yung hadith na kung saan malakas din na hadith. Ano po ang pagkakasabi? Ang sabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag minamahal ng Allah ang kaning alipin, minahal niya. Bakit? Dahil dun sa mga nabanggit natin na mga paraan, mga dahilan, mga kondisyon, gumagawa ng mga mabubuti, nahuhunan sa mga mabubuti, umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, may ganap na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naging dahilan po, kaya minahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon, i-announce ni Jibril alayhis salam, uutusan ng Allah si Jibril alayhis salam, Anghel Jibril, at sasabihin niya, ano po? Sasabihin niya, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
na si Fulan ay minamahal ko. Yuhibbu fulana, fahibbu. Kaya dapat mahalin mo rin. Unang utusan ng Allah si Jibril alayhis salam, mahalin mo rin. Paahibbu. Yuhibbu Jibril alayhis salatu wassalam. At mamahalin din tayo ni Jibril kung tayo po yung tao na tinutukoy. Allahu Akbar. Ang nag-utos mismo ang Allah, nag-a-announce doon kay Jibril alayhis salam. Si Fulan ay minamahal ko siya, mahal ko siya, kaya mahalin mo rin. Kaya mamahalin din ni Jibril alayhis salatu wassalam. At hindi lang doon, fayunadi Jibril fi ahli sama. At sasabihin din ni Jibril alayhis salatu wassalam dito sa pagitan ng ano po, kalangitan. Opo, kalangitan. Halimbawa kung anong mayroon doon, kung sinong mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanila yun ipaparating. Kaya sabi ni Jibril alayhis salam, Anna Allah yuhibbu fulana. Si Fulan ay minamahal, mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pag sinabi minamahal, nandun ba rin tinatawag na kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fahibbuhu, na kaya dapat mahalin niyo rin si Fulan. Ibig sabihin, lahat ng mga nilikha, kasi aglus sama, kung sino yung mga nandun na sa kalangitan. Kaya sasabihin dun sa mga nilikha sa kalangitan, ni Jibril alayhis salam, mahalin niyo si Fulan. Kaya mamahalin din nila yung tao na yan. Allahu Akbar. Kung yung inaakala mo na galit sa iyo ang kapatid mo, galit sa yung kaibigan mo, na may mga dahilan sila kung bakit sila galit sa atin o nainis sa atin, ang mahalaga, walang katotohanan. Ang mahalaga, wala tayong nilabag na batas sa Islam, wala tayong ginawang dahilan na kaya sila ano po. Ibig sabihin, wala silang karapatan sa atin. Pero kahit hindi nila tayo minamahal, ang mahalaga, mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, minahal tayo ni Angel Gabriel, at minahal tayo ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang yung mga nilikha sa kalangitan, pati yung sa kalupaan. Kasi kaya, thumma yuda'u lahul qabul fil ard. At ganun din, sasabihin din ni Angel Gabriel sa ahlul ard. Ibig sabihin yung mga nasa kalupaan. Na si Fulan ay mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah yuhibbul Fulan. Mahal ni Allah. Kaya mahalin din niyo siya. Kaya kalangitan, kalupaan, kung sino mga nilikha po dyan, lahat po yan, sinasabihan ni Angel Gabriel sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahalin ang taong minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Gaano kahalaga, gaano karangal na mismo ang tagapaglikha ang nagsabi, una na-announce na ikaw ay mahal niya. Tapos inutos sa si Jibril. Tapos inutos ng mga nilikha sa kalangitan at kalupaan. Gaano karangal dito, di ba? So ibig sabihin, kung ngayon din ay namatay ang isang tao, subhanallah. So dahil na-i-announce na mahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ibig sabihin, pagdating sa kabilang buhay, ay sigurado na makakamit natin ang kaluguran ng Allahu subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito yung dahilan kung bakit ako at kayo rin ay nagsusumikap, gumawa ng iba't ibang uri ng mga mabubuti at iiwas sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at paramihin ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin ang kumbaga pag-istighfar, paramihin ang paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kondisyon ng mga gawain na para makamit natin ng kaluguran ng Allah, ito ay ating pong pinagsusumikapan habang may buhay po tayo. Mga kapatid, alhamdulillah, mayroon pa tayong natitira na buhay na hindi natin alam kung bukas makalawa. May natitira kasi nagsasalita pa tayo at nakikinig pa rin tayo. Pero wala ni sa atin na nakakaalam kung ito pa ay bukas tuloy pa rin ang buhay o makalawa tuloy pa rin ang buhay o ilang buwan ay tuloy pa rin o ilang taon. Subhanallah. Nakakalungkot, ako ay nangangarap na sa 2000, halimbawa 30 ay sana umabot ako dun. Parang ganun ba? Kasi mayroon pa tayong mga pangarap na hindi pa natutupad. Pero walang katiyakan po yan. Walang katiyakan dahil ang may hawak ng buhay ay walang iba kundi Allah subhanahu wa ta'ala.
At wala ni sa atin na nakakaalam kung kailan po tayo babawin ng buhay. Ano po ba ang nakasulat? Nabanggit natin nung buwan ng Ramadan sa Laylatul Qadr. Isa rin po yan sa dahilan kung bakit bumababa. Bakit? Dahil doon sa isang kung saan isusulat po ang mga lahat ng itinakda mangyayari. Kabilang po tayo doon. Ano ba? Ang buhay ko ba ay abot ba sa buwan ng June? Abot ba sa buwan ng July? Abot ba sa buwan ng August? Wala ni nakakaalam. Kaya ito yung lagi natin isinasaip. Isip ng sa ganun ay hindi tayo maging pabaya. Hindi tayo magbigay ng kumpiyansa na kung saan pagdating sa mga pagsama. Ako po, ang aking sarili mismo ang pinapayuhan na naway maging matatag ako sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Maging matatag po ako sa tinatawag na mga gawain na kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinaan po natin, hindi maiwasan, nagkakasala po tayo, nagkakamali po tayo. Pero lalaban po tayo. Challenge po, hindi ibig sabihin nakakagawa tayo sa ating kahinahan o dahil sa sulsol ni Satanas o bulong ni Satanas ay aayan natin. Sige, kung hindi ka nagdarasal, nakapagdarasal ng isang bisis, sige na, ayan ko na kahit na dalawang bisis, duhur, asar, magrib, hanggang sa, hindi po. Kung mayroon tayong mga pagkakamali, pagkukulang, tanggapin natin muna. Kasi yun ang pinakuna dun. Matanggap natin na tayo nagkamali at nagkasala. Matanggap po natin na tayo ay mahina. Kaya tayo umingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po tayo umingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala ni makakapagbigay ng tulong at walang makakapagbigay ng kapatawaran maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung ang natitira sa buhay natin walang nakalang gano'ng kahaba, ay magamit po natin lahat ito sa kagustuhan ng Allah. Kung halimbawa itong mga nakaraan na ilang taon na dumaan, ay mas marami na hindi natin nagamit ang ating oras sa kagustuhan ng Allah, dito po tayo babawi. Habang inintay po natin ang kamatayan. Nawa ako at kayo rin ay pahintulutan ng Allah at maging madali sa Kanya, magaan na makapagsagawa ng iba't ibang uri ng mga pagsamba. Ano po yung mga nabanggit natin tulad ng mga pagdarasal o ano pa bang mga gawain po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Okay po, dahil mayroon pa tayong natitirang ilang minuto, pwede natin po itong gamitin para po sa mga katanungan kung meron po tayong nais itanong na hindi malinaw. Priority pa rin natin na dito po tayo magtatanong sa ating kumbaga, paksa. Pero kung wala tayong may tatanong, kundi ibang usapin, pwede natin isingit. Pag may pagka alam po natin, sasagutin po natin at kapag hindi natin alam, doon po tayo magtatanong sa mga nakakaalam. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ito yung utos sa Islam. Kapag hindi natin alam, huwag nating sagutin. Itatanong po natin sa mas nakakaalam. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Itanong ninyo o tanungin ninyo yung mga hindi niyo nalalaman dun sa taong nakakaalam. Opo, kasi siyempre para makasigurado po tayo kung ano po yung magiging ano po. Hanggang dito po lamang naway meron tayong napulot na aral sa aking ibinagi po sa inyo patungkol sa ilan sa tanda na makakamit natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito po lamang wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron po akong 6 na minuto, pwede natin gamitin inshallah. Isa o dalawa, basta at least meron tayong natitira para lamang sa mga magtatanong. Okay po, kung sino po yung may lakas loob na unang magtatanong, pwede siya magsalita. Kaagad, buksan niya po ang kanyang audio or pwede rin mag-chat. Kung hindi niya sasabihin, pwede mag-chat sa ano po to. Kasi meron sa baba chat, isulat niya kung anong katanungan po niya. O sige po, sa inyo ngayon ang oras po habang hindi pa tapos ang ating oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brad, Abdullah. may tanong po ako na hindi kasama sa topic. Pero magandang mong gawain din na O sige pero po. yung kasi sa ano po namin sa Yarda, meron kaming Haris doon na Arab. Every time na matatapos yung sala, bawa or asar, yung lahat ng jamaah doon, yung lahat kami, iniisa-isa niya na kamayan. Di ba, hindi mo papasok sa bidao yan. No? Masya Allah. Kada ano po yung matapos yung sala, kaya Okay. minsan nag-aalangan ako na kada ano niya, basta matapos yung part na sala. Kumbaga, Yun po. okay, siguro naman malinaw po sa ating mga kapatid ang katanungan po ni Brother Abdullah. Isang kaugalian nila daw doon sa kanilang pinagsasalahan tuwing nagtatapos sila sa pagdarasal ay iniisa-isa niya sila, kumbaga kamayan. Kumbaga, batihin, yun ang ibig sabihin noon, di ba? Opo. Ustad. Hindi ba sabi niya mahulog sa bid'ah? Yun ang tanong ng ating ah, kapatid. Okay. Ang totoo po, ito ay nagkaroon dito ang mga scholar ng ibang opinion. Ang ibang opinion ng mga scholar ay nagkakaroon daw ng bid'ah. Okay? Anong patunay nila? Dahil sa kapanahunan ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi ginawa ng mahal nating propeta. Opo, na pagkatapos ng sala ay nagkakamay po siya. Opo. So, isa sa katibayan po nila na kung saan ang sabi ng mahal nating propeta, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwarad. Kung sino man ang gumawa ng gawain na hindi naayon sa aming ginawa, fahuwarad. Ibig sabihin, hindi natatanggapin. So, ito yung sinasabi nila na nagkakaroon ng bid'ah. Dahil ito ay pagbabago. Okay. Ibang scholar na sasabi po, sabi nga nila, ah, kasi magkabaliktaran yun, no? Sa kanila, hindi bida. Okay. Ang kanilang paliwanag doon na hindi daw bida kasi yung ginagawa ng isang tao ay magbati. Okay. Ang pagbabati rin, sabi niya, ay isa rin yan sa utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi halimbawa sabi niya, ang sabi doon, kung sino man ang makamay niyang kanyang kapatid, batihin niya, lalo na nagbanggit siya ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mayroon siyang 30 hasanat o mabuti na matatanggap. Kaya sabi niya, kung lahat na sila binati at binabanggit niya yung Assalamualaikum, o di kaya hanggang doon lamang kasi pag sinabi Assalamualaikum, 10 mabuti. Pag sinabi natin Assalamualaikum warahmatullah, 20 mabuti. At kapag Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ito yung tinatawag na kompleto na pagbati. 30 na mabuti na matatanggap. Opo, okay. Ngayon, ito yung kanilang paliwanag doon sa mga hindi po nagsasabi na indibida kasi binati niya daw yung kanyang kapatid. So ngayon po, nasa sa atin pa rin yan. Kasi isang opinion ng mga scholar, talagang sa kanila bida yun dahil ano po, para bang ginawa na hindi ginawa ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa rin sa kanilang paliwanag, ang pagbabati po ay halimbawa yung hindi kayo nakita, di ba? Matagal. So nakita po kayo, sa oras na yun, yung mga panahon yun na magbati kayo. Okay. Pangalawa, pamamaraan ng pagbati, sabi nga nila, na pinahintulutan, halimbawa, nagkamay tayo ngayon, Assalamualaikum, kumusta po? Tapos, mayroon kang nadaanan na hindi po kayo nagkita, kumbaga, Mari Father, no? Nagkaroon ng ano yata, kalagitnaan, hindi kayo nakita. Tapos, nagkita kayo ulit, o di kayo bumalik ka, pwede rin magbati ka agad, Assalamualaikum. Kasi, yung nga, ang hangad po doon, ay yung tuwing nagbabati po tayo, mayroon tayong nakakamit na depende kung ano yung ginamit natin, yung 10, ang 20 o 30 na pagbati, magkakaroon tayo doon. Kung hindi natin binabati, hindi tayo magkakaroon. Ngayon, balikan po natin yung sinasabi mo na tuwing pagdarasal ay ginagawa niya yun. Yun ang sinasabi ng mga ibang scholar na naulog sa bida ayon dahil ano po, ginawa niyang palagyan na hindi naman ginawa ng mahal nating propeta Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Opo. May layunin siya na maganda, pero siya la pa rin ang magbibigay sa atin ng hatol. Opo. Siguro naman na ano po yun, Abdullah, nasa atin pa rin yan. Minsan, minsan nga, naaalala na ako mag-ano eh. Magsalam din mag-ano na. Kasi kada matapos yung sala namin, isa-isa na lahat kami na nandun. Lahat ng Kadalasan po nag-attend doon dyan, sa ang gawin po yun ng misri. Ano, misri ba yun? Arabo po sa Saudi. Saudi? Baka hindi mo natanong siya Saudi. kasi ang may kaugaling po dyan, misri. Ang Saudi, hindi na ginagawa yan. Maaari na misri. Meron akong basahin mo. Maaaring mistake. Okay. Hari sa ano namin eh. Ustad. Okay naman, ang Sa payo ko lang doon, kung, airport. Abdullah, dahil hindi naman ikaw ang nangunguna, di ba? Kapag kinamayan po tayo, hak yan, karapatan pa rin yan as commend din natin. Opo, at least hindi tayo ang gumagawa doon. Opo, siya yung gumagawa. Ay, Kasi yung layunin po niya maganda, yung layunin natin din na siyempre pag binati po tayo, kinakamen po tayo. Pero pinakamaganda yung pagkakame sa atin, may binabanggit tayo kasi yun ang sunnah, assalamualaikum. Kahit na sampu lang. opo, napag- Kung halimbawa kamay-kamay lang na walang pagbati, magkaiba pa rin yung sa kantimpala. Opo. Saan ko yan na experience? Ayan, hindi sa mga malalaking moske, mga maliliit na moske. Yung parang ano yata, hindi yung pangkalahatan, sila-sila lang. Mayroon ding ganun na ano, na experience ko, pagkatapos magsalam, tatayo siya, isisi niya mula sa ano, kinakamay niya. So dahil hindi naman tayo palagyan doon, walang problema, kamay natin din kasi hindi naman palagyan yun. Pero kaso sabi mo, naging ugali niya, pwede ka naman magtanong sa kanya, hindi ba masama yan? Hindi ba bida yan? kaya nga po gusto ko nga tanungin eh. Para Ako may lang rin mga siyang ipaliwanag sa atin. Kasi mayroon din siyang layunin yan. Lalong-lalo na mga Arabo yan. Pagdating sa kaalaman, mas maalam sila kaysa atin, di ba? Basahin ko muna to itong ano po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may tanong po ako. Okay lang po ba na mag-atin po ako sa celebration ng kasal po ng anak ko? Sobrang nahirapan po ako ng ustad. Teka pa celebration ng kasal, anak mo yun, di ba? Dapat umatin tayo sa celebration ng anak po natin dahil anak natin yun. Teka muna, paliwanag ko sa mga anak ko kung ano ang ipinagbabawal sa relihiyon Islam. Kasi hindi ko pa nabasa lahat. Okay. Ibig sabihin doon, yung kasal po nila, kasal sa hindi Muslim, di ba? Kasal sa hindi Muslim. Yun ang ibig sabihin ni Sister, ano po no? Okay, si Rochelle. Anak pa rin yun, anak pa rin natin, atin pa rin tayo doon. At maganda, ang gagawin po natin din, pag may pagkakataon, magpaliwanag po tayo kung ano yung ipinag-utos sa relihiyong Islam at ano yung pinagbabawal. Opo. Malinaw naman sa atin lahat, kapag kamasama ang ginagawa, opo, yun ay ipinagbawal sa atin na huwag tayong tumulong sa paggawa ng kasalanan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Magtulungan po kayo sa paggawa ng mabuti at pagkatakot sa Allah at huwag kayong magtulungan sa paggawa ng masama at pagkikipag-away. Yung pong anak natin, halimbawa, lalo na po, Ustad, 10 years po ako hindi umuwi at matagal pala sa Pilipinas. Ko rin sumama ng loob ng anak ko po. Nag-asawa, mga anak ko, sa kinasal, wala po ako. Tama no. Kasi 10 taon pala kayo. Pagkakataon naman yan siguro na umaten po tayo tapos maaari na kasi nanay pa rin tayo na meron din tayong karapatan na magsalita o magpagpayo sa kanila. So pagkakataon po yan na may paliwanag mo sa kanila ano yung Islam, ano yung ipinagutos at ano yung pinagbabawal. Malay natin, maintindihan po nila at maunawan po nila, di ba? Pwede tayo umatin, basta lang ang layunin natin, siyempre unang-una anak natin para may parating sa kanila kung ano yung tama at mali.
Kasi pagkakataon po yan, lalong na ikaw mismo nagsabi, tagal na, 10 taon po kayo hindi kayo nakakauwi. So yun, tamang-tama, may dahilan kayo uuwi at pagkakataon din na para maiparating mo sa kanila kung ano yung tinanggap natin na pananampalataya. Jazakillahu khairan, sister po. Okay po, pwede tayo kumanang kahit isang katanungan po, isang katanungan kasi tapos na po ang ating oras. Maliban po lamang kung walang magtatanong, pwede naman tayo makapagpahinga inshallah. Opo, sino po bang may panghabol dyan? Jazakallahu khairan, Ustad. Ayan, Maraming salamat po. walang ano man po. Okay. Kung walang magtatanong po, panghuli, naway tanggapin po ni Allah ang ating oras na ginugugol. Makabit natin yung kapatawaran at higit sa lahat yung ating paksa na makamit natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala bago tayo bawian ng buhay dahil masyurte ang tao, mapalad ang taong nabawian ng buhay o binawi ng buhay sa panahon na nakamit niya ang kaliguran ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sigurado na siya ay papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso po. At kung mayroon po tayong mga bagong naisip na katanungan, anytime po, pwede na naman natin i-message po sa ating group chat. Opo, mayroon din sa para sa ladies at mayroon din para sa mga kalalakihan. Doon sa mga kababayan, mayroon silang isang guro, si Fatima. Pwede naman kung mayroon ding mga hindi malinaw, magtanong sa kanya. At kung hindi, pwede naman i-direct sa ano po, para doon natin mabigyan ng linaw. Okay po, inshallah po, sa susunod, inshallah, makita-kita po tayo inshallah sa next na Friday. Hanggang dito lamang, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Naway pagpalain tayo ni Allah sa ating pong walang sawang pag-aatin po sa ating lecture every Friday. So hanggang dito po lamang.